Plaza! Magandang gabi po sa bawat isa. Nandito po kami to bless every single one with the Word of God, with the songs of God, and the testimony of Jesus. Kung ikaw man po ay naghihintay, may kasama, ikaw ay nagagala, napadaan, just take a moment to stay for a while so that you will be blessed bago ka umuwi ng iyong tahanan. Good evening, everyone, and Jesus loves you po. God bless. Hello. Ayan, good evening po. So, I'm gonna sing a song. Siguro hindi niyo po alam tong song na to, pero very simple lang yung lyrics nito. And I pray na habang pinapakinggan mo to ay ikay mapagpala ngayong gabi dahil alam natin na walang aksidente sa Panginoon. Is not an accident na nandito ka. Ito po ay gagawin namin ng libre, walang bayad. Hindi po kami nanihingi. Kaya kung may manghihingi po ay hindi po namin yan kasama. Again, saglit lang po ito. Hindi ito masyadong matagal. So we encourage you to please stay. Huwag mo na kayong maalis. No, ito po ay share namin ng libre at for sure na mapagbabaya ka ngayong gabi.
And again, we are here po. We're gonna sing some songs. Again, this is for free. Ito po ay libre. We just want to bless you with some songs and some testimony. So please stay put ka lang dyan kasi saglit lang po ito. Ayan. If you know the song, you can sing with us. Ngayon po ay October 31. Undas, no? So, nilala po natin ating mga mahal sa buhay, no po? Eh, ngayon po yung nare-realize natin na may hangganan ng ating buhay, no? And alam niyo po, this song is about the grace of God, kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay mo. Whatever your sins, ano man yung kasalanan na, tingin mo hindi ka kayang patawarin ng Lord, tingin mo hindi ka kayang magkaroon ng bagong simula. Dahil sa biyaya ng Lord, you can have a new beginning. You can sing with us if you know the song. Bago ko nalaman, ako ba sumulasing ka? Habang walang kakayanan, masukayan ka na.
sa bawat isa. Good evening po. Ayan, sa mga nakakapakinig ng balitang ito, gusto ko lamang po saglit na magpatotoo sa ginawa po ng Panginoong Hesus sa buhay ko po. Ano po, katulad ng kaninang kinanta, sukdulang biyaya, ibig sabihin po nun ay walang hanggang kabutihan ng Diyos, walang hanggang awa ang siyang kinaranas po niya sa akin. Share ko po na personally, na-encounter ko po yung sukdulang biyaya na yun. Personally, naranasan ko po yung walang hanggang kabutihan ng Diyos, walang hanggang habag niya para sa akin. Dahil ako po dati ay napakalayo sa Panginoon, no? Pumupunta-punta lawang po ako ng mga simbahan, nakikinig sa mga pare, nakikinig sa mga Biblia, pero wala po talaga tumatago sa puso ko dahil hindi buka lang puso ko noon na sumunod. Sino nga ba ang Diyos na to? Meron lang akong relihiyon noon, pero wala akong tunay na relasyon sa Diyos. Kaya kahit ako po ay dadalo ng mga simbahan, ako po ay makikinig ng mga salita ng Diyos, hindi po ako nababago sa aking buhay dahil hindi pa buo ang puso ko na isuko noon ang buhay ko kay Kristo. Hanggang sa dumating ang pagkakataon no, na talagang sinubukan ko po lahat. Ako po ay bata na talagang parang pariwara, ganun, rebelde po sa magulang, hindi nakikinig sa nanay, sa tatay. Ako po ay palainom, ako po ay palapunta sa mga bar. Lahat ng perang kinikita ko na libo-libo ay ginagastos ko lang para pang gala, para pang bar, para pang inom. At hindi po ako masyado pa nagbibigay sa magulang ko. Isang subail na anak ko na ituturing. Sinasabi pa na sa, kumbaga, pamilya ay black sheep. Dahil hindi nakikinig sa mga magulang at talagang kung ano po yung gusto kong gawin, yun yung gusto ko. Dahil sa mga kabataan ngayon, YOLO, sinasabi, you only live once, so gawin mo lang lahat ng gusto mo. So ako ganun, dahil may pera ako, may karikita, may kasikatan, maraming koneksyon, maraming napupuntahan, lahat ng gusto ko, nagagawa ko. So ginawa ko, sinubukan ko lahat. Bisyo, pakikipagtalik outside marriage, pag-boyfriend kung kani-kanino, pagpapalit-palit, panonood ng pornografiya, pakikipag-sex na hindi alam ng mga magulang ko, every dark thing na ginagawa ng mga makamundo, ng mga nabubuhay sa mundo nito, every sinful habit ay ginawa ko po noon, sinubukan ko noon, nakatikim din po ako noon, nang hindi ko alam, nakatikim ako ng droga dahil yung mga kasama ko, yung influensya nila ay talagang pang makamundo at talagang napakadilim. Bakit? Lahat po kasi kami ay durog, lahat kami ay basag. Kaya ginagawa namin yung longing na sa heart namin na basag at durog, ano po na sugatan, hinahanap namin sa bisyo, hinahanap namin sa alak, hinahanap namin sa pakipagtali, hinahanap namin sa mga makamundong bagay, sa mga materialis na bagay, sa mga pera. Pero hindi po namin alam na ang mga bagay nila hindi pala makakapagpuno sa amin. Yun po ang natuklasan ko. I tried everything in this world and nothing could ever satisfy me. I was so broken, I was so lost. At sa sobrang tindi po ng aking pong paglulong sa pagmamahal. Gusto ko lang naman na mahalin ako. Gusto ko lang na maranasan na ako po ay mahalin at hindi iwan at hindi saktan. Pero lahat ng aking pong sinubukan, lahat ng yun ay inubos ako, ginamit ako. At nung walang-wala na ako maibigay sa mundong ito, ay ganyan ang gagawin po sa inyo ng mundo. Ganyan ang gagawin sa inyo ng laman mo. Ibibigay mo lahat at pag naubos ka na, wala nang may paki sa'yo. Yun po yung nangyari sa akin. Dumating na po sa time na ako pa ay sobrang depressed na, hopeless, wala na akong parang patutunguhan, wala na akong direction sa buhay. Gigising ako sa umaga, tutulog ulit dahil ayoko nang mabuhay. Minumura ko na ang Diyos, sinasabi ko, kung pa ako pinubuhay, maduming babae na ako. Sinasabihan na ako na ako'y pariwara, ako'y pongpong, ako'y palingkera, lahat na naituring sa akin. Kahit mismo dati sa sobrang galit ng magulang ko, sinasabihan na ako, wala kang mararating sa buhay. Ayaw na kitang maging anak, hindi ko na alam ang gagawin ko. So, sobrang tigas ng ulo ko, sobrang tigas ng puso ko noon at sobrang rebeldeng bata. Pero dumating sa punto, nung ako po'y sobrang depressed na, gabi-gabi ako po'y nagkakaroon ng nightmares. Gabi-gabi parang pagod na pagod ako, wala pa akong ginagawa, pagod na ako, pagising, pagod pa rin. Hindi ko na maintindihan yung sarili ko. Kahit anong gawin ko, kahit anong subukan ko, kahit anong tikman ko, kahit sino samahan ko, bakit parang laging may kulang sa puso ko? Ayun pala, natuklasan ko po na si Kristo, na siya lumikha ng puso natin, siya lang ang tanging makakapagbuo nito, siya lang ang tanging makakapagkumpleto. Hinanap ko sa iba, nasa kanya lang pala. Naranasan ko nung time na basag na ako, wala na akong mahingan ng tulong, wala na akong matawagan, gabi-gabi iyak ako na iyak. Saan pa ba tutong buhay ko? May magmamahal pa ba sa akin? May tatanggap pa ba sa akin? Duming-dumi ako sa sarili ko, hiyang-hiya ako sa lahat ng mga nagawa ko. Pero isa lang ang hindi nawala sa akin. Isa lang ang hindi ako kinamuhian at yun po ay ang Panginoong Jesus Kristo. Maraming beses na sinubukan na po na pong tapusin ang buhay ko. Maraming suicide attempts.
maraming kumbaga tendencies talaga na i-harm ko yung sarili ko, binubugbog ko yung katawan ko, pag konting mali lang, sinasaktan ko yung sarili ko, konting mali lang, at talaga ang dami kong suicide tendencies na magpagsagasa, magsaksak sa sarili, uminom na lason, anything para hindi na ako huminga kasi kada gigising ako sa umaga, iniisip ko, mabubuhay na naman ako, nakakapagod na. Meron po ba sa inyong gano'n yung parang pagod na pagod ka na sa buhay mo, paulit-ulit na lang na cycle, sinubukan mo lahat, pinuntahan mo lahat, sinamahan mo lahat, pero pag uuwi ka, mag-isa ka, hindi mo alam saan ba direksyon ng buhay mo, saan ba tutungo ang buhay mo, ano ba ang silbi mo, ano ba ang halaga mo, hindi ko po alam yun noon. Kasi binigay ko lahat sa mundo eh. Hanggang sa natira, wala na sa akin. Sino ba ako? Hindi ko na alam. Ginawa ko ang sarili ko, kung sino yung gusto ng mga tao na maging ako. Hanggang sa nalimutan ko na sino ba talaga ako. Dumating sa punto huling beses po, ano po yung aking pong kaibigan, kaklase nung high school, hindi niya ako tinigilan na i-invite ako sa church, sa Bible study. Umattend lang daw po ako kasi sabi niya, wala na naman, sinubukan mo na lahat. Ito na lang hindi mo sinusubukan. Si Jesus na lang hindi mo sinusubukan. Pumupunta ka nga ng mga simbahan pero walang nangyayari sa'yo. Subukan mo makipagrelasyon sa Diyos na ito na pinapakinggan mo noon. Kaya parang pumunta po ako sa pagpipilit, parang tama na, parang hindi mo na ako pilitin. Pumunta na lang ako, sige, sasama na ako sa iyo, wag mo na akong pilitin. Parang ganun. So bumangon ako kahit wala akong gana, naligo ako kahit ilang araw na hindi naliligo, kumain ako kahit ilang araw na hindi kumakain. Kaya ganito po ako kabayat. Dahil ilang months po yan na talagang hindi ako kumakain ng maayos, hindi nakakatulog ng maayos. Sobrang tindi po ng kabigatan na aking naranasan. Sobrang tindi din ng anxiety. Nalalabas ako, hiyang-hiya ako kasi piling ko lahat ng tao titingin sa akin, kamumuhian ako. Ganun yung tindi ng shame, anxiety, and depression. At nag-encourage. Bakit parang gusto ko makilala pa ako, sino ba tong Jesus na to? Dati naririnig ko lang nung naranasan ko yung presensya ni Jesus, nung narinig ko yung pag-ibig niya sa akin, yung kanyang pagkamatay sa cross, yung kanyang pagkabuhay ulit para bigyan ako ng bagong pag-asa, na wala na pala talagang talikala ang kasalanan sa atin kung tayo'y mananampalataya at magbabalik sa Kanya at magkakaroon na ng bagong buhay. Yun po yung nagbigay ng bagong pag-asa sa akin. Tunay po na may kalayaan kay Jesus. Simula po na ako po nagkaroon ng personal na relasyon kay Jesus. Simula po ng araw na yan, never na ako nagkaroon ng interest o sobrang addict ko nun sa alak. Sabi ko po sa inyo, kababae kong tao, uuwi ako lasing. Pero nung na-encounter ko si Jesus, naramdaman ko yung kapatawaran sa kasalanan ko nung talaga pinigay ko na lahat sa paanan niya. Nung naranasan ko po na wow, may halaga pala buhay ko, hindi ko kailangan ng puso ng mag-isa. Nung naranasan ko po yun, never na ulit ako nag-suicide. Never na nagkaroon ng suicide attempt. Never na po ako nagkaroon ng interes sa alak. Sinusukahan ko kahit amoy kasi ayoko na nung alak na yun. Yun yung sumira sa buhay ko. Naranasan ko po sexual abuse dahil doon. Parang nawala yung interes sa alak. Parang yung sobrang ano ko po sa mga lalaki na hindi ko kayang wala akong boyfriend, hindi ko kaya wala akong katsa, hindi ko kaya. Pero nung naranasan ko yung love ni Jesus, wow, ito na yung mga pag-satisfy sa akin na hindi na ako. Ganun na talagang nagmamakaawa para mahalin ng iba. No, wala na. Kasi pinuno na ako ng love ni Jesus. Amen. I promise you po talaga. Totoo po Mag-ano ang kayo, Jesus. guys? Hindi mo Mag-response kailangan kayo. magmakaawa, mag-text sa mga tao para I-share mahalin ka ka. kabalik kasi hindi mo pa maminamahal si Jesus. Mahal ka na niya. Amen. Hindi mo pa man siya pinili ka na niya. Nung naranasan ko po yan, wow. Sobrang satisfied na po ako kay Jesus. Sobrang contented ka na kay Jesus. At Para po sobrang kami may saya sa audience Pilipinas dito sa na Diyos. automatic. Pero, pag ikaw po ay may relasyon na sa Diyos, hindi ibig sabihin perfecto na ang buhay mo, hindi ka na magkakaproblema. Pero ang napakagandang advantage, pag may relasyon ka na sa Diyos, hindi ka lang umaattend ng church, pero araw-araw ng buhay mo, nararanasan mo din siya kahit nasaan ka. At kapag pupunta ka na ng church, aattend ka na ng gawain, marirealize mo kung gaano kahalaga na lahat ng nakakasama mo dun sa church, pinalaya kasama ka. Hindi lang ikaw yung mag-isa nakaranas kay Jesus, ang dami niyong lumaya, ang dami niyong gumaling, ang dami niyong nakakilala sa Kanya kahit lahat kayo basag. Ganun po kabuti ang Diyos. Wala pong pinipili ang Diyos na perfecto. Sabi po sa salita niya, I came not for the righteous but for the sinners so that they may be saved through me. That's Jesus. I came for the sick, not those who are healed. Kasi ang mas pinupuntahan ni Jesus yung mga nangangailangan sa Kanya. He came for you. Siya po ay dumating para sa'yo. Kahit tingin mo sa sarili mo, basag na basag ka, dumi-dumi ka, may pag-asa para ikaw ay magkaroon ng bagong buhay. Yun po yung naranasan ko. Ako po yung buhay na patotoo. Natapat ang Diyos na pag nagpapatawad ang Diyos sa kahit anong kasalanan yan na nagawa ko,
siya po ay mahabagin, siya po ay mabuti, at siya ay nagbabago ng puso at nagbabagong buhay. Kaya po ngayon, masasabi ko na ako'y puro, na ako'y malinis na, hindi dahil sa akin pong nakaraan, hindi dahil sa sarili kong gawa, pero ako'y pinalinis na ng banal na dugo ni Jesus, ng kanyang biyaya, ng kanyang kapatawaran, ng kanyang kabutihan. Ako'y malinis na. Ayun po yung madedeklara mo kahit anong tingin mo sa sarili mo ngayon. Come to Jesus as you are, and then you will know there's born again life in Him. There's new life in Him. Yun lang po. Patuloy po kayo makinig dahil ito po, the gospel of Jesus Christ will be preached in your heart, and you will be blessed tonight. God bless po. Parang bitin yun sa'yo, sis. Bitin po. Oo, dati nabaan mo. Dalawa lang tayo. Ayan, hello, Santa Rosa! Good evening, everyone! Thank you, Ayan, hello, Jesus. good evening na. Last na po ito, nasaglit na kasi kami. Ayan po, magandang gabi po sa inyong lahat. Parang kami may, instant Kaya nga. dito. Hello sa mga, Eh. nasa upper box. Thank you, Sa mga Jesus. lower Ang dami pong tao ngayon sa plaza. Marami nasa nito eh. Nakikinig po talaga sila. Amazing, Ay, God. lang po ito. Hello sa mga nasa upper box, sa mga sa mga nasa Petro. Let's Sa go. mga upper box po, nasa Pasay. Ayan po, nakikinig po sila. Nasa Pasay. Kita niyo po, dahil nakikinig. Thank you, Good Jesus. evening po sa inyo. Oh. I just want to share a very Hallelujah. short gospel lang po. And Thank you, Lord. Ayun po, ano po yung ating pinagdiriwang, inaalala ngayon ay ang ating mga namatay na mga kamag-anak, kakilala ngayon po ay October 31. No? So, meron po sa atin ay nagtirik na ng mga kandila, meron po nagluto na ng sinukmane, no? Hindi ko alam kung purpose Hindi ko din ng alam. sinukmane, pero yan, nagluto ng mga malagkit na po, tradisyon Ang po dami natin pong mga tao Pilipino, sa mga na inaalala nagwa-watch po ngayon. natin yung Tingnan niyo ating po, mga ang dami mahal nakikinig sa buhay. ng po? gospel. So, medyo Hallelujah. malungkot, no, yung atmosphere, Dami pero pong alam niyo po, nakikinig ng we word of believe God. that tonight is not an Kahit po accident. doon. Hindi, very short lang po ito. They're listening No, to the tonight word is of not God. an accident, hindi accidental na Hallelujah. nandito ka ngayong gabi. Alam niyo po, I just want to share a Thank very you, quick Jesus. gospel. No po, I believe yung iba sa inyo, narinig mo na ito. No, yung iba sa'yo, alam mo na to. No, narinig mo na to. And tulad nga ng sinabi ko ngayon, inaalala po natin yung kamatayan, no, ng ating mga mahal sa buhay. Pero alam niyo po, sabi po sa Bible, sa Hebrews 9:27, itinakda Thank you, sa Holy tao Spirit. ang mamatay at pagkatapos nun ay judgment po. Amen. No, so ngayon, inaalala natin yung mga nauna na. No, sabi nga nila, una-una lang. No, darating ka din doon. De, joke lang. Diba, huwag naman sana ngayon, please. Diba, darating din po tayo doon. Lahat po tayo sa ayaw at gusto po natin. Kung yung mga kamag-anak natin, mga kaibigan na kilala natin, nauna na sila, nandun na yung mga katawan nila sa pansyong at pinagtitirik na ng kandila. Lahat po tayo, darating po doon. Isang araw tutuwid ang mga paa mo. No, hindi nga lang po natin alam kung kailan. No? And alam niyo po ba, sabi nila, ate, ano bang mangyayari kapag namatay ako? Saan ba ako pupunta? No, yung iba po, iniisip po nila, ay kapag nawala ako, siguro magiging angel ako, tapos pipiliin ko, doon ako sa Hawaii, o kaya sa ibabaw ng Palawan o ng Boracay. No, sabi nila, pag naging angel ako, gusto ko lilipat-lipat ako sa ibabaw ng Boracay, o kaya Hawaii, o kaya Japan. Pwede ba ganun? No, no, sa totoo lang po, hindi po yung totoo. Ano po, so sabi po sa Bible, Hebrews 9:27, it is appointed to man to die, and after that is judgment. No po? So kapag po tayo namatay, by di po, diretso ka na. Saan ako pupunta? Hindi ko alam. No? Pero alam niyo po, ngayon, pwede mong malaman. Ngayon, pwede kang maging sigurado. No, ang sabi po nila, ate, wala namang nakakaalam kung totoo kung sino ang pupunta sa langit at sa impyerno. No, marahil po yung iba sa atin. Ako, alam ko yan, alam ko, ate, impyerno na ako eh. Alam ko naman yan, kahit hindi mo na sabihin, alam kong impyerno ako. No, and meron po yung ibang mga tao, sabi po nila, ate, wala akong makaalam, sa totoo lang, hindi ko yan iniisip. Bakit? Kasi impyerno na rin yung buhay ko. No, hindi ko na naisip kung saan ako pupunta. At yung iba naman po, no, ang nagiging takbuhan nila sa pagpabigat yung problema nila, sasabihin, hindi ko na kaya. Sino po dito, naranasan nyo, yung parang, hindi ko na kaya, lunod na ako, tatapusin ko na lang. No, ang dami pong mga tao, iniisip nila na kapag namatay
nakikita niyo po to, may signage kami dito eh. Ito, alam niyo po, kapag nilalabas namin to, dito sa plaza, ang daming nagpipicture nito. Alam niyo, lumalapit sila at pinipicturean nila to. Alam niyo po kung bakit, kasi totoo. It is not the solution. No, marami po mga tao ngayon, ang dami ko ng problema. Hindi ko alam kung paano mare-resolve ba to. Papalo na lang ako, iinom na lang ako ng gamot, o kaya isasabit ko na lang yung sarili ko. No, alam niyo po, delikado po yun. Kung akala mo kapag ginawa mo yan, tapos na lahat, hindi po. Santiago 4:14, ang sabi po doon sa katunayan, hindi mo alam ang mangyari sa kinabukasan sapagkat ang buhay para mo. Lilitaw sa dilim, pagkatapos wala na. Ngayon malakas ka, pero hindi mo alam. Bukas makalawa kung buhay ka pa. No? At ito po ang delikado kung hindi mo alam kung saan ka pupunta. Ang sabi po sa Bible, Romans 3:23, sapagkat lahat ay kasala walang nakaabot sa kalwalhatian ng Lord. Sa kalwalhatian ng Diyos. Maaaring iba po iniisip natin, ate pag namatay ako, may magtitirik naman ng kandila, may mag-pray naman sa akin para sure pa rin, langit pa rin ako. Nakatakas pa ako sa problema ko. Hindi po totoo yun. That's not in the Bible. Ang sabi po sa Bible, when you die, you will face the Lord. And when you die, diretso ka na, mapalangit, mapa-inferno man. No? At siguro po iba dito sa atin, ay, hindi naman ako naniniwala sa inferno. I don't believe in hell. I don't believe in heaven. Alam niyo po ba, ang sabi po ng Bible, kung sino man sa inyo ang magsabi ng ulol sa inyong kapatid, ikay nanganganib sa apoy ng inferno. At ang sabi po ni Jesus, kung sa Matthew chapter 5, and sa Matthew chapter 9, sabi niya doon, kung asan na pagkakasala mo ay mata mo, dukutin mo, kung kamay mo, putulin mo. Kapag ikaw ay may galit sa tao, ikay mamamatay tao agad. Hindi, ang pagiging mamamatay tao, hindi lang yung dahil physical kang pumatay. Ang sabi ni Jesus, kapag may galit ka sa puso mo, meron ka isang tao na hindi mo pinapatawad, mamamatay tao ka na agad. Ano po sinasabi ni Jesus? Hindi literal. Huwag masaktan yung dukutin o putulin yung kamay mo ng literal. Ang sinasabi lang po doon ni Jesus, ganun kadaling magkasala. Kahit po kami, ako na nagsishare dito, hindi ko pwedeng sabihin na mas banal ako kaysa sa'yo kasi nagsishare ako. Hindi po. Lahat po tayo ay nagkasala. Sa biyaya at awa lang ng Diyos, kaya po kami nagsishare. No? Konti na lang po. No? Yung share ko. And alam niyo po ba, marami iniisip natin, ay ate, hindi nga ako naniniwala sa inferno at saka sa langit. Alam niyo po kung hindi ka naniniwala sa amin, hindi ka naniniwala sa Bible, bakit hindi mo tanongin yung mga taong totoong namatay? May kwento po ako, meron po isang babae, ito po yung totoong story. I-search po sa cellphone mo, A Woman Who Went to Hell. Siya po ay nag-drugs. No, siya po ay nasa isang party, nagpakalulong po siya sa droga, pinagsabay-sabay niya hanggang sa mahimatay siya at mag-color blue. At siya po ay dinala sa ospital. Habang nasa ambulansya po siya, nakita niya po yung sarili niya lumulutang. At nakita niyo po yung ambulansya. Akala niya langit siya, tumataas siya eh. Nakita niya yung sarili niya. Kulay blue na po siya, tinatawanan pa siya ng mga kaibigan niya. And then bigla na lang siyang bumagsak. Pagkabagsak niya, bigla na lang siyang napunta sa isang lugar na sobrang dilim. Pinakamadilim. And then after nun, merong biglang nag-apoy at nakita niya yung sarili niya na nasa pugon siya. At merong demonyo na sinasabi, sa wakas, nandito ka na. Ang tagal ka namin inantay. Grabe, inaantay ka pala ng demonyo kapag wala kang Jesus sa buhay mo. No? Alam niyo po, yung babae na yun, sumisigaw siya, sabi, teka lang, hindi pa gusto kong bumalik. Jesus, Jesus, alam niyo po, salamat po, meron po siyang lola na nananalangin, matagal na pala siyang pinagpipray ng lola niya. Ang sabi niya, sana iwan mo na yung droga, iwan mo na yung bisyo, iwan mo na yung buhay na marumi makasalanan, bumalik ka sa Panginoong Jesus. Alam niyo po kung ano po nangyari, habang sinisigaw niya yung pangalan ni Jesus, bigla na lang po lumiwanag. At nung lumiwanag po, bigla na lang siyang nagising. At paggising niya, nandun na siya ulit sa katawan niya. At nandun siya sa loob ng ambulansya. At sumisigaw siya na mainit, ang init, ang init. Sabi nung paramedics, anong mainit? Wala ka sa apoy. Walang mainit. Alam niyo po, sobrang trauma niya. Alam niyo po yung trauma na kung di ka nakasagasaan, pero hindi natuloy. Parang ganun. Yung ang lalim ng hinga niya. At sabi niya, hindi na ako babalik doon. Alam niyo po, after po nung kanyang near-death experience, siya po ay nakakilala sa Panginoong Jesus. No, siya po ay naborn again, siya po ay nagsisa kanyang mga kasalanan. At alam niyo po ngayon, sinashare niya sa buong mundo na totoo ang impyerno, na totoo may langit, at ngayon inaabot ka ng Panginoon. Amen. No, at sabi po sa Bible, John 10:10, ang kaaway dumating upang manila magnakaw pumatay,
Ngunit si Jesus ay dumating upang bigyan ka ng buhay na kasiyasiya. Kung meron ka may gusto na ikaw ay depressed, sira ang buhay mo, malayo ka sa Diyos, empty ka, lonely ka, kung meron man na gusto sirain ang buhay mo, hindi Diyos yan, tatandaan mo yan. Demonyo ang may gusto na sira ang buhay mo. Tandaan niyo po, walang ibang gusto ang Diyos sa'yo, kundi mapabuti ka. Hindi gusto ng Diyos na masaktan ka, umiiyak ka. Ate, bakit may nangyayaring masama? Bakit ganito yung buhay ko? Bakit broken family ako? Bakit iniwan ako ng mga tao? Bakit ang balas-balas ko? Bakit lagi na lang ako sinasaktan ng mga tao? Bakit ganito yung buhay ko? Bakit nangyari sa akin to? Bakit ako malas? Bakit ganito ang buhay ko? Alam mo ano sinasabi ng Lord? Anak, ganyan ang buhay mo kasi wala ako sa buhay mo. May time, kahit may pasok. Bininyagan ka lang. Nag-church ka lang tuwing Sunday. Pero Monday to Saturday, wala ka talagang Diyos. Alam mo kung bakit ganyan ang buhay mo? Kasi ang layo mo sa Panginoon, wala kang relasyon kay Jesus. Kaya kahit anong gawin mo, wala kasapatan. Nakailang girlfriend ka na, nakailang boyfriend ka na, kahit may asawa yung iba, nakikipag-chat pa sa iba. Wow! Grabe, no? Yung iba, meron na kausap harap-harapan, meron pang kachat mamayang gabi. Tapos mamayang umaga, iba na naman. No? Tapos pag nagkayayaan, tara, punta tayo sa bar, punta tayo sa inuman. No? Kalimutan natin yung problema, pero sa totoo lang, lumalalalo ang problema mo. Kumita yung bar, pero ikaw, ganun ka pa rin, wasak ka pa rin. No? Alam niyo po, sabi po ng Panginoon, sabi ni Jesus, John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. No, Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos, buhay na walang hanggan. Sa pamagitan ni Cristo Jesus na ating Diyos. Alam niyo po, lahat po tayo, by default, impyerno po tayo. Grabe naman ate. Oo. At alam mo ba, kung ikaw ngayon ay hindi mo seseryosohin ang sinasabi ng Panginoon sa'yo, by default doon ka pupunta. At kung akala mo kapag namatay ka, tapos na lahat ng problema mo, hindi totoo yan. Alam niyo po ba, pag namatay po tayo, may buhay pa. Eh, ang katawan mo, magiging abo yan, mabubulok yan, uuudin yan. Pero yung espiritu mo, yung kaluluwa mo, may pupuntahan yan. Ang tanong lang, saan mo gusto pumunta? Kasi alam mo ba, sabi nila, pag namatay ako, mawawalan ako ng alaala, makakalimutan ko na lahat, hindi totoo yan. Kapag ikaw ay namatay, kung gaano katotoo, yung cellphone na hawak mo, yung inuubuan mo, alam mo, ganyan ka, mas totoo ang langit o impyerno man. No, hindi po yan imagination, hindi totoo na makakalimutan mo lahat. Alam mo, huwag naman sana. No, huwag naman sana dumating sa point na sana pala nakinig ako dun kay ate, dun sa plaza, dun sa maingay na vision na yun. Hindi ko alam na totoo pala yung sinasabi na diretso pala ako sa impyerno. Ang kasalanan ko, walang iba makakapagbayad kundi si Jesus. Alam mo, last na lang po. Kung meron man ikaw pinamalaking problema ngayon, hindi pera, hindi girlfriend, hindi boyfriend, hindi pamilya. Tawag lang po kayo or chat po kayo sa FB Yan ang page. problema mo. Alam mo kung bakit pag namatay ka, iiwan mo lahat yan. Ang pinamalaking mong problema ngayon, saan ka pupunta? Kapag ikaw Balik po ay kayo tumawid ng wala mga po malayo sa Panginoon. Marahil po sinasabi natin, malakas pa naman ako. May kilala na po ba kayo? No? Malakas naman, healthy naman, bigla na lang namatay, aneurysm. On the spot, wala na, stroke, heart attack. No? Kaya kung kayo po, hindi pa kayo sigurado kung saan ka pupunta ngayon, you have to be sure. Ate, yung kasalanan ko, okay na naman eh, nag-church naman ako, okay na yun. Pero may tanong ako sa'yo, last na po ito, mag-pray na po ako, no? May tanong ako sa'yo, from 1 to 10, 10 ang highest, gaano ka kasigurado na pag namatay ka, langit ka? Kapag ang sagot mo, ate, 1, 2, 5, 9.8, 9.9, ang taas na 7, hindi ka pa rin sigurado, delikado yan. Delikado po yan, no? Kung kayo po, iniisip niyo po, hindi ko na iniisip yun, doon saan ako pupunta Alam niyo po mga kapatid, sorry po sa Bible, Matthew 7:21. Hindi lahat na tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon ay papasok sa langit, kundi lamang sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. At sabi po sa Bible, John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya binigay niya ang kanyang anak upang sino man sumampalataya hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Alam mo, mahal na mahal ka ng Diyos. Romans Amen. chapter 5 verse 8. Ang sabi ko, nung tayo makasalanan, namatay si Jesus para
sa'yo, yung pinakamatindi mong problema, yung pinakamalaking mong problema, walang ibang lulutas kundi si Jesus. Amen. Pwede kang lumaban, pwede kang magkaroon ng magandang trabaho, makapag-abroad, makapag-asawa ka ng trophy wife o ng trophy husband. Pero pag namatay ka, iiwan mo yan. Ang sabi po sa Bible, lahat ng lumabas na salita sa bibig natin, lahat ng iniisip mo, pananagutan mo. Alam mo ba yan? Kasi kung na lang ako Na kapag ikaw ay wala kang sa Panginoong Yesus, lahat ng ginawa mo dito sa mundo, pananagutan mo. Whether you like it or not. No? Kahit ano pang religion mo, wala magagawa yung religion. Kahit sabihin mo pa, member ako ng pinakamalaking religion sa buong mundo, hindi niya kayang bayaran ang kasalanan mo. Yeah. So po, ang sabi po ni Jesus, ito na lang po. No, wala close. So ate, para ano ako makakasigurado na pinatawad ako ng Diyos sa aking mga kasalanan. Ako po, ngayon, pag tinanong niyo po ako, ate, kapag ikaw namatay, ngayon na, on the spot, pag namatay ka ngayon, langit ka ba? Yes. Ang yabang naman, grabe, banal naman. Hindi ko sinabing yes dahil mabait ako. Yes, dahil naniwala ako, lahat ng kasalanan ko noon, ngayon, at sa mga susunod, binayaran ni Amen. Jesus sa krus. Kaya alam mo, sa totoo lang, huwag mo nang pahirapan yung sarili mo. Tuwing araw, sinasaktan ka ng iba yung sarili nila para mapatawad sila ng Diyos. Huwag mo nang gawin yan kasi sabi sa Bible, there's one who died on the cross for your sin. Isa na namatay para magkaroon ka ng bagong simula. Isa na namatay para kahit anong lala na kasalanan mo, kaya kang patawarin ng Diyos. Alam mo pa, may kilala po kami, lahat ng per na gawa niya. Kidnapper, holdupper, no, murderer. No, alam niyo po, yung kilala namin, kilala ko po to personally. Siya po ay nakulong ng 15 years. Yung iba po, 30 years nakulong dahil sa kaso ng murder, dahil sa kaso ng pagnanakaw. Sila po ay mga boss, mga mayor sa kulungan. Pero ngayon, alam niyo po kung ano sila? Mga pastor. Ang tatapang, nag-share ng gospel sa bus, sa jeep, kahit saan sa kulungan. Alam niyo po kung bakit yung mga tao na akala mo wala ng pag-asa, yung mga tao pa na nagda-drug, naninigarilyo, nagsashabu, yung mga prostitute, yung mga tao na akala mo wala ng pag-asa, sila pa pala yung babaguhin ng Diyos. Alam mo kung Amen. bakit? Kasi sabi sa Bible, ang nagpapakumbaba, itataas ng Diyos, at ang namataas ay ibabagsak ng Diyos. So ikaw ay magpapakumbaba ngayon, alam mo, kaya mo, pwede ka magkaroon ng bagong simula. Sabi ni Jesus, ako ang ilaw ng sanlibutan. Kung sino man sumunod sa akin, hindi magkakaroon ng kadiliman sa kanyang buhay, kundi magkakaroon ng liwanag. Amen. So magkakaroon ng liwanag sa buhay mo. Kung ikaw ay tatanggapin mo si Jesus sa buhay mo. No? And last na lang po, kanina pa yung last ha. Diba? Last na lang. Alam niyo po, hindi ka na magiging sure sa langit. Hindi lang kaligtasan, buhay na walang hanggan ang pwedeng ibigay sa'yo ng Panginoon. Alam niyo po, ang dugo ni Jesus, kaya kang litisin sa lahat ng mga kasalanan mo. Ako, akala mo hindi ka kayang patawarin ng Diyos, kaya kang patawarin ng Diyos. May kilala po ako, yung asawa niya, pinugutan ng ulo. Ano po, alam niyo po kung ano sabi niya? Yung pumatay sa asawa ko, pinapatawad ko na. Bakit? Kasi pinatawad ako ni Jesus. Ganun po yun. Pag totoo mong naranasan ang kapatawaran ng kasalanan, pag totoo, hindi plastic, hindi religion, kundi totoong naranasan mo ang kapatawaran ng kasalanan. Walang religion sa mundo ang kayang magpatawad ng kasalanan mo. Walang anumang tradisyon, walang santo ang kaya maglinis sa'yo kundi si Jesus lang. Amen. Talaga ate, totoo ba yan? Pwede ko ba yan maranasan? Oo. Alam niyo po, ngayong gabi, pwede mo kang maging sure, no? Hindi lang po kaligtasan ang pwedeng ibigay sa'yo ng Panginoon. Kung ikaw po dito ay victim ka ng rape, meron kang trauma, abuse na pinagdaanan, alam niyo po, ang dami po, may mga kasama po kami, victim po sila ng rape, ng abuse, trauma, ang dami po sa amin nasisira yung mental health, pero kami po ay pinalaya ng Amen. Panginoon at kaya din niya yung gawin sa'yo. Hindi kita kilala, pero kung sino man yung nakakarinig ng boses ko, iniisip mo, wala nang way out, wala nang katapusan, wala nang solusyon. Yung kadiliman na nararanasan mo, hindi totoo yan. Jesus is the light Amen. of the world.
Kung bibigyan mo siya ng pagkakataon, He can change your life. Kung bibigyan mo siya ng pagkakataon, kaya kanyang pagalingin. Sabi po sa Isaiah 61, binasa ni Jesus sa Luke chapter 4, "The Spirit of the Lord is upon me, and He has anointed me to preach the gospel to the poor, heal the broken heart, set the captives free." Are you broken right now? Meron po ba dito broken-hearted ka? Alam mo, hindi tao ang bubuo sa'yo. Hindi bisyo, hindi pera. Hindi ko sinasabing masama na maging blessed ka. Ang sinasabi ko lang, huwag ka masyadong umasa doon. Pero alam mo, ang kayang bubuo sa'yo, si Jesus. Amen. He can make you whole. Kung ikaw ay broken family, na broken ka sa relationship, alam mo, hindi ka kayang buhay ng tao. Ang kayang bumuo sa'yo, si Jesus. Hindi ka lang niya bubuuin. Bibigyan ka pa niya ng bagong puso, bagong buhay, bagong simula. Paano yun? Simple lang. Repent. And mabuhay ka para sa Kanya. 2 Corinthians 5:17. Kung sino man na kay Kristo, siya ay bagong nilalang, wala na ang luma. Kung ikaw sa tingin mo, ang tigas ng puso mo, hindi ka kaya ng Diyos, mali ka. Kapag ang banal na Espiritu kumilos sa puso mo, walang imposible sa Panginoon. Amen. Walang imposible sa Lord. He can hear you. He can set you free. At alam niyo po ba, ito maganda, libre, walang bayad. Ang sabi ko sa Bible, Jesus is the Prince of Peace. Kung ikaw ay naghahanap ng kapayapaan, huwag mong hanapin yan sa pagka-travel lang. Huwag mong hanapin yan sa mundong to, kasi lahat yan na kay Jesus. Libre, walang bayad. Ito ang masaya. Ito ang maganda, unlimited. Anytime pwede kang tumawag sa Panginoon, hating gabi, madaling araw, kung kailan mo kailangan ng kausap ng kaibigan, pwede kang tumawag sa Panginoon. Amen. And when you receive Him, He will give you the Spirit, the Holy Spirit. Ang sabi sa Bible, siya ang iyong comforter, siya ang iyong best friend, siya ang iyong kasama. Kung sino man po dito ay na-involve sa Ouija board, nagpahula ka, witchcraft, sumpa, no, astrology, alam mo ba yan ay witchcraft, hindi ka kayang bigyan niya ng pag-asa. No, yan po ay witchcraft. At yan ang dahilan kung bakit ang iba ay nagkakasakit. No po, alam mo kayo, ngayon you can renounce that. Jesus can break every curse. Kung akala mo ikaw ay curse, kung akala mo yung sakit mo hindi nagagaling, Jesus can heal you. No? Kung meron man po dito, bigat ka na, we will pray. Or pwede kayong lumapit dito if you want. And we will pray for you for free so that you can experience the touch of God. No? Para maranasan mo yung naranasan namin ng libre. Yung iba nagbabayad pa. Pero alam mo kay Jesus, libre. Amen. There is power in the name of Jesus. The Holy Spirit can touch you. He can give you eternal life. He can give you a new beginning, a new heart, peace, love, joy, unlimited. Amen. Last na lang po, I'll pray. Galatians 2:20, sabi po doon, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life that I now live, I live by faith in the Son of God who loves me. Alam mo, mahal na mahal ka ng Diyos, kaya kami nandito ngayon. Kaya ka nandito ngayon ay hindi aksidente. Amen. Pero dahil gusto kang abutin ng Panginoon. Ang daming beses na may nag-share sa'yo, hindi mo pa rin maintindihan o hindi mo pa rin maranasan. But now, this is the time na maranasan mo ang pag-ibig ng Diyos sa'yo. So, last na lang po. We will pray. Kung sino man po dito, gusto mo mag-start, Meron po sa link. gusto mo makasigurado sa langit, gusto mo makasigurado pinatawad ka ng Panginoon, ate, pwede ba yun? Oo. Pwede ba ate ngayon na maranasan ko, pagalingin ako ng Panginoon? Kung hindi ako nabigyan ng pagmamahal na magulang ko, ng magulang mo, kung ikaw ay hindi ka nabigyan ng pagmamahal, atensyon, kung ikaw ay orphan, abandoned child, kung ikaw ay napabayaan ka, alam mo, yung hindi mo naranasan sa magulang mo, pwedeng iparanas sa'yo ng Panginoon. Lahat ng kulang sa buhay mo, pwede ngayong gabi, sa isang iglap, ipaparanas sa'yo ng Panginoon. Kung sino man po dito, gusto mo tagapin si Jesus sa buhay mo, you want to receive Jesus, gusto mo ibigay yung buhay mo, maging seryoso ka sa pakikipagrelasyon mo, sa pag-pray, sumabay ka sa prayer, no? Sabay ang prayer na to. Bless po. You want to have a new life. You want to make sure na pinatawad ka ng Panginoon. Sabi mo sa Bible, 1 John 1:9, kung ipapahalag mo ang mga kasalanan mo, patatawarin ka ng Diyos. Talaga ate, kahit wala tayo sa loob ng malaking
simbahan, kahit wala tayong magandang music, or magandang lights, magandang sounds, kaya ko patawarin ang Diyos. Yes. Ngayon na po, you have to be sure of heaven. Ah, okay, Hindi gets pwedeng na. bukas. Hindi pwedeng mamaya. Pag Alam nawala niyo po po yun, kung wala bakit na hindi yun. po Wala natin na alam TikTok, okay, ang okay. buhay po natin. Sino po dito? Gusto mo nagkapit si Jesus sa Nabigyan buhay na pala. mo? Gusto mo magkaroon ng bagong simula? No, pwede po ba? Wala namang Sumabay kayo sa panalangin po Walang ito. bago. Okay. No, Pati hindi yun man ako nabigyan. makalapit sa'yo. Pwede kang pumikit. You can close your Ah, eyes nice, para nice, makapag-focus ka. Huwag ka tumingin sa katabi mo. Huwag ka tumingin din sa kasama mo. Dahil alam mo, sa totoo lang, kapag tayo ay nabatay, hindi mo siya kasama. Nag-iisa tayo. So wala tayong ibang sisisihin kundi ang sarili natin. No, hindi natin pwedeng sabihin siya kasi kinakausap ako kaya hindi ako nakapag-focus. No, kung sino man po sa inyo ang gusto po tagapin si Jesus sa kanyang buhay, pikit ka. Close your eyes right now. Sige, pumikit ka. Huwag mo nang isipin kung may nakatingin ba sa akin, wala. Hindi importante yun. Ang importante ngayon, ikaw ay magkaroon ng relasyon sa Panginoon. No? So kung sino man po gustong sumabay, sige po, you can pray this prayer. Sabihin mo itong prayer na to, sabihin mo, Panginoong Jesus, salamat ikaw ay namatay sa krus para sa akin. Patawarin mo ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Patawarin mo lahat ng mga sinabi ko, lahat na nagawa ng kamay ko. Sa gabing ito, tinatanggap ko ang paglilinis ng lahat ng kasalanan ko. Simula noon, ngayon, at sa mga susunod na araw. Salamat po. Tinatanggap ko ang kapatawaran sa lahat ng kasalanan ko, natatago man o hindi. I receive the blood of Jesus. Tinatanggap ko ang bagong relasyon sa iyo ngayong gabing ito. Ikaw ang aking Diyos at tagapagligtas. Holy Spirit, tulungan mo ako makilala si Jesus, magbasa ng Bible. Tulungan mo ako magkaroon ng totoong relasyon kay Jesus. Tulungan mo ako lumayo sa kasalanan at mabuhay sa kabanalan. Amen. Salamat po. Simula sa araw na to, ikaw ang aking Diyos at tagapagligtas. Salamat, Jesus. Amen. Let me pray for you. Last na lang po. No, kung sino man po dito ay nakakaranas ng kabigatan, kasakitan, no? Just by faith, pray this prayer. Pwede mo itaas yung kamay mo or anything. Bahala ka. Ayan. I'm gonna pray now. Pakinggan mo tong prayer na to. No, you will feel the presence of the Lord. Hallelujah. Father, in the name of Jesus, oh God. Lord, salamat po sa buhay ng mga taong nandito. Hindi ko po sila kilala. Lord, pero kilala mo sila, oh God. Amen. Hindi ko po alam kung anong nangyayari sa buhay nila o nangyari sa kanila. Lord, but I know that you know, oh God, at ngayong gabing ito, walang aksidente. Lord, Amen. inaabot mo sila. Lord, sinasabi mo sa kanila na may pag-asa, may bagong simula, may kapatawaran ng mga kasalanan, at may kagaanan sa Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah, Father. Hallelujah, touch them, oh God. Holy Spirit, iparanas mo po, pour out the love of Jesus in their hearts right now. In the name of Jesus, oh God, and I pray, Father, na hindi po nila makalimutan itong gabi na ito, at Yes. itong gabi na ito ang magiging simula ng pagkagutom sa salita ng Diyos. Ito ang magiging simula ng pagkagutom nila sa iyo. Amen. At Lord, araw-araw, simula sa araw na to, hahanapin nila ang Bible. Amen, Hahanapin in nila ang Jesus' presensya ng Diyos. Hahanapin ka nila, Jesus. At ikaw, Holy Spirit, ang tutulong sa kanila. Father, touch them right now in the name of Jesus. Kung sino man po dito ang may mga family problem, Lord, kung sino man po dito, Lord, ang biktima ng rape, ng abuse, kung sino man po dito, Lord, yung nagpapanggap lang siya na malakas siya, pero ang totoo, mahina ka. Nagpapanggap ka lang na malakas ka. If there's anybody here na ayaw mo magpakita na mahina ka, ayaw mo magpakita na umiiyak ka,
Pinapakita mo na malakas ka, pero ang totoo, ang hina mo. Kunyari ka lang malakas, pero mahina ka. Kailangan mo si Jesus sa buhay mo. Hindi mo kaya mag-isa. Talagang hindi. Palalo na kung wala ka sa Panginoong Jesus. You need Jesus in your life. Hallelujah. Thank you, Father. Bless Santa Rosa. Amen. Santa Rosa is for Jesus. We love you, Lord. Amen. We give you the highest praise. In Jesus' name, amen. Amen. God bless po. God bless. Ayan, follow nyo po kami sa Facebook. Ayan, hawak nyo po yung mga cellphone nyo. Kami po ay Testifier. T-E-S-T-E-F-I-R. Basta Testy, Testifiers. Hallelujah. Ayan. Hanapin nyo po ako sa Facebook, Jomi Sayaw, Jomisayaw. Jomi Sayaw. Ayan, nasa mga track po yan. If you need prayer, you need counseling, you have questions, huwag po kayo mayang lumapit at mag-chat po sa amin. Amen. Sa mga estudyante, meron po kaming Project Open Space. Wow, pati si Kami Kuya po ay Guard nag-offer nakikinig ng kanina libre din. na lugar, libreng Nakikinig na po wifi, siya at kanina soon pa. libreng printing para sa lahat ng mga Thank you, estudyante. Lord. Yan, libre Thank you, wifi, Jesus. unlimited. At pwede kayong gumawa na assignment, study, etc. sa aming church. Thank you, And then Jesus. Facebook, Ang dami pong Testifiers. souls. Testifiers. Ang daming Yan, sauce. madali lang po yan. Kulay violet yung logo. God bless everyone! Jesus love you! Yay! Spray na dito. Sige po. Eto, papatayin ko na po ba? Or... Thank you, Lord. Bye-bye po, everyone. God bless po. Diba sa So nga.